parang hearing ng aming kasama. Undersecretary Roberto Bernardo po. Una ko pong nakilala si Yusek Bernardo taong 1997. Kami po ay magkasama sa Los Baños po. Hanggang dumating pong panahon na ako po ay na-appoint na district engineer sa Bulacan. Sa taong 2022, nagsimula pong magbaba ng pondo sa akin si Yusek Bernardo. Nandito po at detalye kung ilan po at magkano. Ito po, ang unang taon po, 2022 ay 350 million po. Ang kasunduan po ay 25% po para sa proponent. At ako po, o yung driver ko po minsan ang nag-deliver po sa kanya. Noong 2023 po, meron rin po mga bumaba. Dito po, naka-specify po lahat kung ang titulo, ang title po ng project, amount, at kabuuang binaba po ang aking boss. Ang iba pong sistema, simula po ay nagpapabigay po ng tauna lang pong 10%. Pag po lumabas na po sa pag-NEP po, tapos po ang kabuuan po ay paglabas po ng GAA. Pag po sa GAA, may lumabas na wala po sa NEP, ibig sabihin po nun, maaari pong, hindi ko lang po alam procedure, maaari pong sabay kampo yun pumasok. Andito po lahat po detalye sa aking simpang salaysay. At meron pa pong mga UA po, ang program allocations po yata yun. Nalabaran po sa akin noong 2024. At hindi naman po lahat yun ay sari-sari pong project po yata yun. 2.85 billion po. Yung pong sa 2024 na UA, bukod po yung meron pong BICAM and NEP. Dito po lahat po ang detalye. Ito lang po kasi yung record na nakuha ko po sa sariling file ko po. At yun po ay meron pong portion doon na merong 30%, meron pong 25%. Depende po sa proyekto. Huli po ay itong 2025. Meron halagang 2.55 billion po. 1.65 sa NEP at 900 million sa GAA. At ganoon din po ang sinabi sa akin sa proponent po. Doon po sa sinasabi na meron daw pong ang ating Senator Jinggoy Estrada na di umano meron pong sa listahan na pinakita po ng nakarang hearing. Yun po, ako po ang nagpasa ng listing po kay Yusek Bernardo. At ang sabi niya po ay meron ka bang kailangan na worth 355, inalala daw po yung natitira. So ako po ay nagpasa ng listahan sa kanya. Pagkakabanggit lang po sa akin ay meron pang extra si SJE. So nung lumabas po yun, sa kanya po rin po binigay. Pero wala po akong direct na komunikasyon kay Senator Estrada. At wala rin po akong, hindi po akong nagdadala, wala po kaming, hindi ko po nakaharap Senator Jinggoy po. Si Yusek Bernardo lang po ang kausap ko. Doon naman po sa nasabi, yung nakarang hearing po,
about the 600 million kay Senator Joel po. Ang totoo po nun, yun po ay multipurpose building. Ang request na po talaga. Dahil hindi naman po na ma-accommodate yung nire-report ko po sa USEC na hindi po ma-accommodate yung request. Nagkaroon po ng idea, kami dalawa po ni Yusek Bernardo na tapatan na lang kung sa kwentahan lang po ng proponent ganito, parang daw po papagbigyan. So, pasa po ako ng listahan without the knowledge of Senator Joel. So, lumabas po yung pondo, I think, UA po. So, hindi po alam ni Sen na yun po ang pinalit namin sa multipurpose building. Wala pong alam si Senator Joel. So, yung binanggit po na mayroon pong 25%. Ako po ang at si Yusek Bernardo nag-usap na gano'n na lang gawin para daw po matapatan man lang yung 1.5 billion na request po. Inayos ko po lahat yun at dinala ko po sa tauhan lang po ni Senator Joel sa may Bukawi po. Ang sabi ko po sa kanya, baka pwede, pakibigay mo lang ito kay boss. Tulong ko to, kung ano man ang future na plano niya. Yun po ay tulong ko. Pero hindi niya po alam na doon po kinuha sa flood control po. Ang pangapat po, taong 2021, nakilala ko po si Congressman Saldico. Sa pamamagitan din po ng numero po binigay lang po sa akin na Yusek Bernardo. Hindi ko lang po nilagay. Kasi po hindi naman po kasama siya nung kami nagkita sa Shangri-La BGC. That was 2021 po. Ang unang usapan po namin ay susubukan pong makapagbaba ng pondo kung pwede po sa distrito ko. Taong 2022 po, unang bumaba po ay nakakalaga ng tanda ko po, nandito po sa record ay 519 po ang pagkakatanda ko po. After po noon, 2022, so yung 519 po, excuse me, engineer, para mas maliwanag, basahin mo lang yung sinumpang salaysay mo para hindi ka naliligaw. Para walang na-omit, walang nadadagdag, mag-stick ka doon sa sinasabi mo sinumpang salaysay. Simulan mo na lang sa simula. Basahin mo na lang ng dahan-dahan. Noong Agosto o Setyembre 2021, nagkakalala kami ni Congressman Saldico. Simulan mo sa simula mo na yung sa simula yung gist ng salaysay. Huwag na yung opening. Una ko nakilala si Undersecretary Roberto Bernardo. Kasama kami sa Laguna. Nag-promote siya hanggang Undersecretary. Si Yusek Bernardo ang tumulong sa akin para may talaga ako bilang distributor sa Bulacan First DO noong 2019, panahon ng Secretary ng DPWC, si Secretary Mark Villar. Noong panahon na yun, tanda ko po, Undersecretary for Operations sa Visayas, si Yusek Bernardo. Taong 2022, nagsimulang magbaba ng pondo sa aking DO, si Yusek Bernardo. Ang kasunduan ay 25% para sa proponent. Ang proyekto ayon kay Yusek Bernardo, ang kabuuan ng mga proyektong naibaba ni Yusek Bernardo sa aking DO ay nagkakalagang 350 million na sumusunod. Nandito po. Noong 2023, ang kabuuan ng mga proyektong naibaba ni Yusek Bernardo sa aking DO ay halagang 710 million. Mula sa halagang ito, 450 million ang pumasok sa NEP, 260 naman po ang sa GAA. Ang para sa proponent, 25% po at may advance ito na 5 to 15 na kalimitang hinihingi si Bernardo kapag ginap ng NEP base sa pagdinig sa Kamara del Representante. Samantalang ang pondo ng Baycam ay may advance payment na 5 to 10
nakalimitang hinihingi matapos deliberasyon ng BICAM. Ang balanse ay babayaran pagbuo paglabas ng GAA. Ang detalye ng mga proyekto ay nandito po. Noong taong 2024, may kabuuang pondo na 3.3 billion, 150 sa NEP, 300 million sa GAA, 2.85 sa UA. Nung naipababa ni Gobernador sa aking iyo, muling patuloy ang 25% na bayad sa proponent. Mga proyekto na binibigay sa Gobernador. Tulad ng 2023, ang usapan ay mayroon ding advance payment, depende na lamang kung ito NEP o GAA. Kaya limitang utos ang mga driver na dalhin ang proponent kay Yusuf Bernardo, minsan po sa parking ng Diamond Hotel. Ang detalye ng NEP 2024 ay andito po nakasulat po. Ayon kay Yusuf Bernardo, ang GAA sources ng 2024 na magkakalaga ng 300 para po 300 million para kay, sabi niya po sa akin, para kay Senator Bong Revilla na noon ay kumandidato bilang senador para sa 2025. Sinabihan ako ni Bernardo, Henry, kay Sen Bong yan, baka gusto mo tumulong sa kanya. Dagdagan mo ang proponent ko na bahala. Sinabi ko kayo si Bernardo si Bobos. Kaya po sa 25 naging 30 ang naging proponent. Doon po sa tatlong project na nakalagay po dito. Ang project po ay construction of flood control structure along Angat River, Sipat Section Plaridel, construction of flood control structure along Angat River, Lumang Bayan, construction of flood control structure along Ginto River, Mali Section, Ginto. Ang total po ay 300 million po. Yun po ay ayon kay Yusuf Bernardo. Never po nakakausap si Senator Bong Revilla. Never po. Makikita sa listahan ng mga proyektong galing sa UA 2024 na hindi lamang flood control ang mga proyekto, balik ang proponent ay lalaro sa 25 hanggang 30%. Noong taong 2025 ay may kabuuang halaga ng 2.55 billion. May pababa ni Bernardo sa aking iyo. Tulad ng mga nakaraang taon, ang proponent ay natin 25%. Sa kabuuang halaga ng pondo na ibaba ni Yusuf Bernardo sa aking DO. Ang detalye ng proyekto ay dito po. Marami po ito. Taong 2022, yun nga po, nabanggit ko kanina, humiling si Senator Joel Villanueva ang proyektong multipurpose building. Kakalaga ng 1.5 B. Sa halagang 1.5 B ay 600 million lamang ang napagbigyan ng pondo para sa multipurpose building. Hindi po ito napagbigyan, kaya napilitan kami gumawa ng paraan ni Yusuf Bernardo. Hindi humingi ng partikular na proyekto o porsyento si Senator Joel, pero inutos ni Yusuf Bernardo, bigyan na lamang ng proyekto na may katumbas na 150 million na proponent. Dahil dito, nabigyan si Senator Joel ng proyektong Unprogram Operations ng 2023, nagkakalagang 600 million na pawang mga flood control, mga proyekto na kung saan susumahin na 25% na proponent na halaga ng 150 million. Hindi alam ni Senator Joel na flood control ang mga proyektong nailan sa kanya dahil ang aking pagkakalam ay ayaw po ni Senator Joel ang project na flood control. Ang halagang 150 million din ako sa rest house sa Barangay Ibulot, Bukay, Bulacan na iniiwan ko po sa tao niya na nagangalan lang Peng. Sinabi ko kay Peng na pakibigay na lang kay boss, tulong lamang yan para sa future na plano niya. Hindi po nila alam na doon galing yun sa flood control. Matapos po na hindi na po kami nagkausap. Sa kay Senator Jingin po, sa pagkakatanda ko, nasa 2024 budget hearing kami sa Senado. Kasama ko si Yusuf Bernardo sa pagitan ng alas 9 hanggang alas 10 ng gabi. Habang kami naghihintay, tinanong ko ni Yusuf Bernardo kung meron pa akong gustong lagyan, meron pang available na 355 si SGE. Ayon po kay Yusuf Bernardo. Sabi ko po, boss, meron naman. Sabi ko Yusuf Bernardo, sa akin ay ipasok agad sa kanyang listahan ng oras na yun. Agad po akong nagpagawa ng listahan sa staff ko at sa loob ng 10-15 minutes, sinapinasa ko lang po listahan kay Yusuf Bernardo. Ito po ang listahan ng mga proyekto na banggit. Ito po ay puro pumping station po with floodgates. Ito po ay phase 3. Dahil may nauna na pong phase 1, phase 2. Ito po ay itong project. Meron pong tatlong 60 million, isang 45, isang 50, dalawang 40 million. May kabuuang 355.
Ang proponent po nito ay 25% ang bigay ko yung Bernardo kasama ang iba pang proponent na mga pondong binibana niya sa akin para sa taong 2025. Wala po akong direktang transaksyon o direktang